What's up mga kahalaman? Magandang araw sa inyong lahat. Mga kahalaman, ang topic natin na halaman ngayon. Familiar na ba kayo sa photos? Itong golden photos ko na giant. Yan, mga kahalaman. Yan ang topic natin ngayon. At meron kasi akong golden photos na tanim doon, gumapang ng haba na. Papunta na sa labas, kaya kukunin natin. Propagation natin sa kanya at care tips na rin at paano ba mapapalaki na magiging giant yung mga tanim natin na giant photos na yung golden photos, mapalaki ng ganito at kalusog at napakaganda. Mga kahalaman, napakaganda na pang indoor to. Indoor outdoor okay na okay siya mga kahalaman. Forma no, ang class niya tignan. Mga kalaman, ito nga pala yung golden photos ko. Yan, na giant. Gumapang na kasi hanggang siya palabas siya. Yan. Kunin natin yung mga gumapang ero sa labas. Yan ang i-propagation natin. At idadagdag din natin yung paano ba napapalaki ng dahon yung ganyang kalalaki ng golden photos niya na magiging giant. Ganda ng dahon niya. Mga kahalaman, yan, gumapang na dyan sa labas yung giant photos natin. Yung golden photos natin na giant. Kunin natin yan, na yan yung propagation natin. Yan, baka pag tumaas na yan, umabot hanggang doon, hindi na natin makuha habang nandyan pa lang. Kahalaman, no? Lalapad ang dahon yan, lalaki, ang ganda. No? Yan. Kunin ko lang muna saglit. Yan, dito natin siya putulin, banda rito na. Sagit natin dito. Yan. Tapos hilahin na lang natin to. Yan mga kahalaman. Mga kahalaman, ito nakuha na natin. Ganda no? Lapad ng dahon niya. Lalaki. Yan. Mga kahalaman, no? Ganda ng dahon niyan, lalaki. Ang ganda ng pagka-variegated ng photos natin. Yun mga kahalaman, ang plano ko rito, kaya kinuha natin. I-indoor ko to. Ipapat ko siya. Maputulin natin siya hanggang dito lang. Yan. Nalagay natin sa sapat. Tapos doon natin siya ilalagay sa loob ng bahay. Napakaganda rin kasi na pang-display to. Yan. Bukod sa pang-display, meron pa tayong pampaswerte mga kahalaman. Pati napakagandang air purifier to sa loob ng ating tahanan mga kahalaman. Inaano niya yon, nililinis niya yung hangin, na yung mga dala ng hangin na may toxic na nakakasama sa kalusugan natin, nililinis niya yun mga kahalaman. Kaya magandang may tanim tayo nito na photos mga kahalaman. At bukod doon, itong photos kasi just sa mga nag-welcome ng swerte, di ba? Yan, kaya napakaganda niya. Pati tignan niyo naman ang itsura nitong giant photos. Malaki pa sa mukha ko eh. Ay talagang napaka-class tignan, napakaganda, di ba? Kaya napakaganda nitong i-indoor. Yan. Pag in-indoor niyo nga pala to mga kahalaman, at least sa isang linggo paarawan niyo siya ng 3 beses sa umaga lang. Huwag mo naman naabutin ng tanghaling tapat para hindi na ma-burn yun yung mga dahon niya. Para lang lumabas ulit yung ganda at pagka-variegated ng photos natin, mga kahalaman. Itong giant photos natin. Kasi pag hindi siya naaarawan, hindi lalabas ng ganyang kaganda yung pagka-variegated niya. Diba? Basta yung araw na sa umaga lang, huwag aabutin ng tanghaling tapat. Yan mga kahalaman, patuloy natin siya hanggang dito. Yan. Ito lang itatanim natin sa kanya na ilalagay natin sapat.
Yan. Ito lang. Ganda, no? Madali na naman siya mabuhay. Yung mga photos na to, kating-kating lang. Kasi may mga sarili na naman siyang ugat doon sa mabawat stem niya. Yan. Kaya, madali natin siyang mabubuhay. Yung mga cuttings lang neto. Yun mga kahalaman, dito natin tatanim tong photos natin. Yan, sapat na to. Yung ginagamit kong soil dyan, ito nga pala yung organic soil na complete fertilizer. Kaya madalas hindi na ako gumagamit ng fertilizer sa mga tanim kong halaman. Kasi nandun na naman lahat yung kailangan na vitamins o kailangan ng lupa do sa lupa natin ginagamit na organic soil. Kaya madalas talaga hindi na ako gumagamit ng fertilizer. Yan mga kahalaman. Dahil kailangan nga ng kokopul ni photos natin na na itatanim sa pot. Gagawa tayo ng maliit. Yan. Ito, kumuha muna ako ng isang stick. May isa tanim kong kawayan na bamboo. Yan, hintay bamboo. Tapos kumuha ko ng coco root. Yan. Yung mga kahalaman. Yan. Dahil pangpat lang naman, maliit na kokopul lang gagawin natin. Yan, iikot-ikot nyo lang yung ganyan. Yung coco root doon. Napaka-importante sa photos yan para talagang maging malusog siya. Yun nga kasi yung bawat stem kasi ng photos natin ay may mga ugat. Kaya kailangan talaga yung meron siyang kinakapitan. Na para pag nagdidilig tayo, babasahin rin natin tong kokopul. At yung bawat stem ng dahon, siyempre kailangan niya kasi ng tubig para masuplayan po ng maayos at maging malusog at maging maganda yung matanim natin na photos tulad ng giant photos natin. Yun, mga kahalaman nang gagamitin natin sa kanyang kapitan. Yun mga kahalaman, yan tatanim natin. Mga kahalaman, madalas ito itutusok mo lang naman siya na ganyan. Yan. Yan. Tatusok lang siyang ganyan. Then, lalagay natin itong sa tabi niya yung kokopul niya. Yan. Kita nyo mga kahalaman. Baon natin siya dyan. Yan. Ganyan lang naman ang pagkatanim sa photos natin. Yun mga kahalaman, yan, tatanim natin. Mga kahalaman, madalas ito, itutusok mo lang naman siya na ganyan. Yan. Yan, tatusok lang siyang ganyan. Then, lalagay natin itong sa tabi niya yung kokopul niya. Yan. Ito yung mga kahalaman. Baon natin siya dyan. Yan. Ganyan lang naman ang pagkatanim sa photos natin. Mga kahalaman, pag bagong tanim pa lang natin, siyempre yung ugat ng photos natin hindi pa nakakapit sa kokopul, kaya tatalian natin siya. Ang ginagamit kong pantali, yan, kulay red po. Siyempre, sa mga lucky plants natin, dapat ang pinantatali natin po ay kulay red. Bakit po nakikita nyo, madalas nyo may taling red, nakikita nyo yung mga lucky plants? Kasi pag may taling red po siya dyan, na yan po yung nagsisimbolo ng tasnokang naniniwala sa kakayanan niya. At pinagmamalaki at pinagyayabang mo siya. Kaya mas lalo po nagiging effective yung pagkaswerte ng tanim natin mga lucky plants. Yan mga kahalaman, bang ganda niya. Yan mga kahalaman, bakit ba talagang napaka-importante na itong kokopul? Yan.
yung gapangan ng potos natin na tanim. Yan. Basta pag may tanim po tayo mga potos, napaka-importante po ng coco pool. Yan, para maging malusog at maging mataba yung mga potos natin, lalo na tong giant, napaka-importante niyan para mas lalong maging ganyan kaganda yung mga dahon niya. Kasi yung coco pool mga kahalaman, yan, ginagapangan niyang yan. Bawat stem kasi ng potos natin, meron yung mga ugat na nakakapit yan sa coco pool natin. Yan. Kaya pag nagdidilig ako, sinasama kong basain tong coco pool. Yan, para basang-basa yan. Para dyan na siya didirekta yung ugat ng bawat stem ng potos natin. Dito na siya kumukuha kagad ng tubig. Hindi naman nanggagaling doon sa layo pa sa baba sa lupa. Kasi pag doon pa siya kukuha, baka hindi na umabot dito kaagad. At hindi natin mapaganda ng ganito yung yung potos natin. Yan. Kasi ito si potos, matubig siya. Mahilig siya sa tubig. Yan. Kaya mas maganda palaging basa itong coco pool natin pag nagdidilig tayo. At madalas ko lang naman sa kanya pinandidilig ko, hindi yung tubig ulan, yung mga stock water. Yan, meron akong drum dito na naka-stock lang dyan. Para kung yung nang nawasa yung mga chlorine niya, tumining muna, yon. Para pag dinilig ko sa kanila, yan. Para maging ganyan yung itsura. Dapat ganda ng mga dahon. Kahalaman, kung wala pa kayong idea ng paggawa ng coco pool, meron po akong video niyan. Yan. Kung paano gumawa niyan, panoorin nyo na lang mga kahalaman. Yan. Napakadali lang gawin yan. Yun mga kahalaman, di ba? Ang ganda nyo. Oh, di ba? Yan ang tatanim natin sa loob ng bahay. Napaka-class niya tingnan, napakaganda. Yun mga kahalaman, sana nagustuhan niyo yung topic natin about sa golden potos natin na giant, mga kahalaman. Kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko, baka naman pa-like and subscribe na lang po. Pwede nyo rin pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago ko pang mga video. O nga pala si Ope Transmercado, ang inyong kahalaman. Maraming salamat po.